Umagang kay ganda ate. Nagulat ako sa pagbati ni Aliyah sakin. Himala ang aga mo naman gumising. Wala lang ate. Kain ka na ate. Oo sige mauna ka na. At maliligo muna ako. Total maaga pa naman, may oras pa ako. Pagkulang kasi ako sa oras, hindi na ako minsan nakakaligo, lalo na ngayon medyo pabalik-balik ang sinat ko. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasan isipin paano na kaya nawala ang mga magulang namin. Sa una medyo mahirap talaga, pero habang tumatagal ay nasasanay na kami, at nakakaya naman namin masolusyonan, maliit man o malaki na problema. Laking pasasalamat ko, dahil sa trabaho ko ay medyo hindi na kami naghihirap. Di tulad dati na isang araw, minsan 2 beses lang kami kumakain. Naaalala ko pa noon palaging maaga gumigising ang mga kapatid ko, para lang lakarin papuntang paaralan. Kung ipapamasahe pa kasi sayang ang pera, kaya ibibili na lang namin ng pagkain. O siya ikaw na ang bahala dito Aliyah ha. Gisingin mo na lang si Zeus, at baka malate pa yon. Aalis na ako. Sige po ate. Ako na po ang bahala dito. Ingat po kayo ate. Buti na lang ay medyo di pa ganoon kadami ang mga bumibiyahe, kaya napaaga ako ng kaunti. Good morning Nay Norma, Lisa. Nandyan ka na pala. Halika iha, kumain ka dito. Hindi na po Nay. Nag-almusal na po ako bago pumasok. Magkape na lang po ako, medyo di kasi ako nakatulog kagabi. Tiyak mamaya baka antukin ako. Panay kasi ang gising at bangon ko para umihi. Hindi naman ako uminom ng maraming tubig kagabi na panay ang ihi ko. Oy Ana, magkwento ka naman sakin sa date niyo ni Sir Lucas. Sinabi ko na nga ba, at yan ang sasalubong sakin kay Lisa. Ngumiti na lang ako sa kanya bago nagkwento. Date ka dyan. Di naman yun date. Magkaibigan lang kami ni Lucas. Doon kami kumain sa family restaurant nila. Okay naman kahapon. Medyo naiilang ako ng kaunti, kasi panay titig ng mga tao sa amin. Lalo na sa family restaurant nila kami kumain. Sabi niya first time niya daw kasi magdala ng babae doon. So ikaw ang una. Ang swerte mo naman. May patili-tili pa ito si Lisa na kinikilig pa. Yun ang sabi niya. Teka, kumain ka na nga dyan. Ako na naman ang inumagahan mo. Chismosa ka talaga. Tumawa kami ng malakas. Pati na din si Nay Norma, ay tumawa din dahil kay Lisa. Iniwan ko na sila matapos akong magtimpla ng kape. Nandito ako ngayon sa rooftop, nagdidilig ng halaman. Aside sa ibaba may mga halaman din sa itaas. Medyo malago-lago na sila. Dati kasi lanta na yung iba. Buti na lang at may mga natira pa, kaya binuhay ko sila. At ito na sila ang gandang tingnan. Nagkakape ka pala. Ay pala ka. Halos mabitawan ko ang aking hinahawakang tasa, sa gulat kay Sir Gio. Kayo pala Sir Gio. Good morning po sir. Ngayon lang po sir. Medyo inaantok po kasi ako. Kape po tayo sir. Pagyaya ko sa kanya na tila nagmamasid sa mga kilos ko. Hindi ko alam kung ano iniisip niya sa mga tingin niya sakin. No thanks. Nandito ako para sabihin sa'yo na. Ano na namang problema nito sakin? Pasensya ka na sakin kahapon. Medyo madami lang akong iniisip. Mukhang maganda yata ang gising niya. Hindi ako sanay. Nako Ana, huwag kang padadala. Kalimutan na po natin yun sir. Sige po sir. Siya nga pala. Ngayon linggo fiesta kinamanang. Sasama ka ba? Abat oo naman. Day off ko naman yun. Bakit kaya niya tinatanong? For sure naman hindi ito sasama. Opo sir. Tipid kong sagot. Good. I have to go. Bye. Problema niya. Akala ko pa naman sasabihin niya na sasama din siya. Pagkatapos kong magdilig sa taas, ay pumunta ako sa harden sa ibaba, para tulungan si Lisa sa paglilinis ng pool. Kanina pala tinanong ni Sir kung sasama raw ako sa fiesta sa inyo. Oos, talaga, ano naman ang sinabi mo? E di oo lang, ngisi ko sa kanya. Akala ko nga sasama siya. Oy, si Ana nag-e-expect. Malay mo sumama siya. Pag nagkataon tiyak dudumugan siya ng mga babae. Hindi no, ako mag-e-expect sa kanya. Asa ka, buti nga hindi siya sumama, para mas mag-enjoy tayo. Kami mag-enjoy. E ikaw, bantay sarado yan sa'yo no. Alam ko naman pagdating ng fiesta, tiyak may magyayayang sasayaw sa'yo. Dadalo kasi tayo ng pasayaw sa plaza. Alam kong mag-enjoy ka.
Excited na nga ako. Ilang dekada na ang nakalipas noong nabubuhay pa mga magulang namin. Naaalala ko pag fiesta sa baryo ng kamag-anak ni Papa, pumupunta kami doon. Para makisalo sa mga palaro, pasayaw, at lalo na sa pagtulong gumawa ng mga kakanin. Hay! Namimiss ko tuloy sila. Huwag ka nang malungkot dyan. Sa linggo mararanasan mo yan. Alam kong mag-enjoy ka. Buong maghapon kami nagtrabaho ni Lisa, at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Mas okay kasi na may kakwentuhan, habang nagtratrabaho dahil hindi mo mararamdaman ang pagod. Hindi namin namalayan na 5:00 na pala. Pagkatapos ng trabaho, ay nagpaalam na ako sa kanila. Kagaya kahapon wala pa rin si Sir. Pagdating ko sa bahay ay nakapagluto na pala si Aliyah. At si Zeus naman ay nag-aayos ng mga pinggan para sa hapunan namin. Nandito ka na pala ate. Tamang-tama lang ang dating mo, at heto luto na ang paborito mong tinulang manok. Amoy palang mukhang masarap na. Nagutom tuloy ako. Nawala ang pagod ko dahil sa gutom. Ang sarap naman yan. Sakto lang gutom na ako. Hindi kasi ako nagmeryenda bago umalis sa mansyon, para hindi ako gabihin sa pag-uwi. Ito ate maupo ka na. Sabay abot sa akin ni Zeus ng malamig na tubig. Salamat. Siya nga pala Zeus, next week na lang ang pambayad mo ng tuition sa school nyo. Huwag ka nang mag-alala ate. Malayo pa naman ang next sem ko. Di ba na full muna ngayong sem? Full na ba yun? Oo te. Ay si ate malilimutin na. Mag-asawa ka na kasi ate. Tawa ni Zeus ng malakas, na ikinatawa rin ni Aliyah. Ayan na naman siya. Basta next week na lang ibibigay ko sa'yo ang pangbayad. Ang swerte talaga namin sa ate namin. Salamat te. Hayaan mo ate pagbubutihin namin ni ate Aliyah, para makapagtapos. Para kay nanay at tatay lalo na sayo. Salamat sa sakripisyo ate. Ang mga kapatid ko talaga ang drama. Alam nyo yan lang ang mabibigay ko sa inyo. Hindi man naibigay nila nanay, tatay ang lahat, heto naman ang ate nyo handang gawin ang lahat. Nagyakapan kaming tatlo. Ano ba yan, naiiyak tuloy ako sa inyo. Fair na nga. Kumain na lang tayo, at yung sabaw lalamig na yan. Napuno ng kwentuhan at tawanan ang hapunan namin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, na kahit anong problemang dumaan sa amin, ay hindi niya kami pinabayaan. Ilang araw ang nagdaan, linggo na ngayon. Napag-usapan namin ni Lisa na sa terminal na lang kami magkikita. Heto ako ngayon abala sa dadalhin kong mga damit. Kaunti lang naman, kasi bukas ng hapon din kami uuwi. Buti na lang at pinayagan kami ni Sergio, na bukas wala kaming pasok para masulit daw ang fiesta sa kanila, kaya nagplano sila na Norma na bukas, ay maliligaw daw kami ng dagat. Nawala ako sa pag-iisip nang mag-ring ang cellphone ko. Hello, Lisa, nandyan na kayo? Ha, bakit daw? Ganun ba? Sige punta muna ako. Susunod na lang ako sa inyo. Ingat kayo. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasan ang mag-isip bakit pinapapunta ako ni Sir. Alam naman niya na ngayon ang alis namin. Masama na naman yata ang timpla nito, pagkadating ko sa mansyon, takang-taka ako dahil nakaupo si Sir at tila may hinihintay. Finally, you are here. Sakin ka na sumabay. Nagtaka ako sa kinikilos niya, bigla na lang niya ako hinela papasok sa sasakyan. Bumalik din siya papasok ng bahay. Anong ginagawa niya? Sasama ba siya? Pagbalik niya sa labas may dala na siyang bag. Sino naman kaya ang may iwan dito kung sasama siya? Sir, saan ka pupunta? Sa fiesta. Am I invited right? We're going there. Kung inaalala mo kung paano tayo makakapunta doon, huwag kang mag-alala, may Google Map ako. Hindi tayo mawawala. And besides, 2 hours lang naman ang biyahe. Akala ko po kasi. Hindi na natuloy ang sasabihin ko, nang sumingit ulit siya. Remember during my birthday? I said yes. Kaya pupunta tayo. Oo nga pala. Pero malay ba namin kung sasama ba siya? Or napa-oo lang nila Lisa? Imbes mag-enjoy ako, heto may matang magbabante na naman sakin. Makalipas ang 2 oras na biyahe, ay heto na kami sa baryo nila Lisa. Pumarada kami malapit sa plaza nila. Buti na lang may signal dito sa kanila. Tinawagan ko kaagad si Lisa pagkadating namin. Sinabi ko sa kanya na nandito na kami sa Plaza Pumarada. Sakto lang ay malapit ang bahay nila sa plaza,
Kaya ilang minuto lang ay sinundo agad kami. Buti naman iho at sumama ka. Sabi ni Nay Norma na makikita sa mukha niya ang pagkatuwa. Hala na at mainit sa labas, para makakain muna kayo ni Ana. Ana anak, kunin muna ang gamit niyo ni Sir. Hahawakan ko na sana ang mga gamit namin nang unahan ako ni Sir Gio. Ako na Ana. Nagkatinginan kami ni Sir Gio sandali, nang magtama ang mga kamay namin. Hindi ko alam pero iba ang dating sakin nang magtama ang balat namin. Yung parang kinuryenti ka bigla. Ang bawat tao sa loob ng bahay ni Nay Norma, ay tumitingin talaga sa kanya. May iba naman na bumubulong, at ang iba naman ay halatang kinikilig. Kayo magsitigil nga kayo. Nakakahiya sa bisita. Saway ni Nay Norma sa dalawang bakla, na parang bulate na sinabuyan ng asin kung makakilig. It's okay manang. Hala sige na doon nga kayo, tumulong kayo sa kusina. Ito po sir malamig na tubig. Sinasabi ko na nga ba ay ito ang mangyayari. Madaming mahuhumaling kay Sir Gio. Hindi naman rin niya kasalanan, gwapo naman talaga siya. Ana ano, nagplano kami ni Lisa na kami gagawa ng ibang kakanin. Kaya excited talaga ako sa pagdalo ng fiesta sa kanila. Teka paano si Sir? Tanong sakin ni Lisa. Ano kaya ang mabuting gawin ni Sir? Tiyak mababagat yan pag iniwan namin. Isama na lang natin, ikaw na magyaya sa kanya. Dali na, utos ko kay Lisa. Balak ko siya tagadala ng mga pinamili namin. O diba, lihim akong napangiti. Sir gusto niyo pong sumama. Bibili po kasi kami ng mga sangkap sa pagluto ng kakanin para bukas. Sige ba, walang problema, let's use my car. Huwag na po sir. Malapit lang naman ang palengke dito. Maglakad na lang po tayo. Heto na kami ngayon sa palengke, naghahanap ng mga sangkap. 2 sangkap na lang at uuwi na kami. Parang artista talaga si Sir, kung tingnan ng mga babae. May iba naman na sumisitsit pa talaga. May iba din na lumalapit kunwari, may bibilhin at tatabi sa kanya, at nagpapakyut. Ang sarap nga sa bunutan sa sobrang arte. Lisa kumusta ka na? Kailan ka pa dito? Agaw pansin sakin ng isang babaeng mataba, na nangangamusta kay Lisa. Aling Lorna, kamusta ka na? Kailan ka pa nagtitinda dito? Mukhang sumisiksi yata tayo. Ikaw talaga hindi ka pa rin nagbabago. Medyo matagal-tagal na din. O ano pala ang hinahanap mo? Siya nga pala sino sila? Mag-asawa sila. Nako ay kay gandang babae, at lalaki naman nila. Tiyak kong magkakaanak kayo kay gaganda at cute pag nagkataon. Namula naman ako sa sinabi ng kaibigan ni Lisa. Tiningnan ko si Gio, pero ang itsura ay ngising-ngisi, na parang masaya pa sa sinabi. Salamat po Aling Lorna, pero hindi po kami mag-asawa. Amo po namin siya. Hindi ko alam kung para saan ang mga ngiti ni Sir Gio. Parang iwan lang. Ay pasensya ka na iha. Akala ko kasi. At ang ganda mo iha. Akala ko asawa ka ng lalaking ito kay gwapo-gwapo talaga. O diba Ana sabi ko sayo. Sabat ni Lisa na isa pa itong kinikilig din. Huwag ho kayong mag-alala Aling Lorna right. Sa susunod na fiesta dito sa inyo, ay mag-asawa na kami at may anak na, sabay kindat sakin ni Sir Gio. Nabigla ako sa sinabi niya. Kailan pa siya natutong magbiro? Ang alam ko palagi siyang seryoso. Nanliligaw naman pala Ang swerte mo iha. Ramdam ko talaga ang pag-iinit ng katawan ko, lalo na sa bandang pisngi ko. Nahihiya ako na parang kinikilig. Kaya Aling Lorna dapat sa susunod na fiesta ay nandito ka pa, para makita mo ang mga anak nila pag nagkataon. Pinandilatan ko naman ng mata si Lisa sa sobrang daldal din. Ewan ko sa mga tao ngayon. Sumasakit ang ulo ko. Pagdating namin sa bahay nila Nay Norma, ay hinanda namin kaagad ni Lisa ang mga gagamitin sa pagluto. Buti na lang at may mga pinsan si Lisa na mga lalaki, at niyaya nila si Sir Gio uminom. Buti naman ay sumama at umiinom din siya. Ngayon ko lang napansin na hindi naman pala mapili si Sir Gio ng tao. Ang saya-saya nga niya ngayon, habang nakikipagkwentuhan, at berwan sa mga pinsan ni Lisa. Ang bibig mo baka may pumasok na langaw. Hindi naman ako nakangangaha. Pinagpatuloy ko na ang ginagawa kong paghahalo ng sangkap. Hindi daw. Halos matuno na nga si Sir sa mga titig mo Ikaw kanina ka pa Lisa ha. Lalo na doon kay Aling Lorna. At kailan pa natuto si Sir Gio magbiro pansin mo? Malay ko,
Basta ang alam ko dati daw masayahin naman talaga yan si Sir, mula lang mamatay ang mama niya, ay naging seryoso na yan sa buhay niya. Kaya huwag ka nang magtaka. Ipagpasalamat na lang natin at nakikihalubilo si Sir. Akala ko nga mababagat siya dito, at uuwi sa mansyon. Sabagay, sige na bilisan natin, at para matapos tayo sa lulutuin natin. Oo na, at pagkatapos ay mag-inom tayo. Oo ba, go ako dyan. Sure ka, ilang shot lang sa'yo namumula ka na agad. Tawa ni Lisa ng malakas, na nagpatingin kay Sergio samin. Inirapan ko na lamang siya. Ilang oras ng pagluluto namin, at ang resulta kay amoy ng cassava cake, at mahana dessert. Napagkasunduan din namin ni Lisa, na sumali sa pinsang niyang mga lalaki. Buti na lang at mababait sila. Para silang magkakapatid kong magturingan. Sit here. Sabay hawak sakin ni Gio, at naupo sa tabi niya. Sir, mukhang madami na yata ang nainom nyo. Hindi pa naman. Ikaw, iinom ka ba? Better do not drink. Mag-juice ka na lang. Napanganga ako sa sinabi niya. Ano daw juice? Anong juice ang pinagsasabi nito? Ako juice at sila alak. Naku sir, wala yan na juice na yan. Mas masarap po ang alak lalo na pag fiesta. Try it. Uuwi na tayo, bulong niya sakin na ikinainis ko. Ito na naman po siya. Naiinis ako sa mga paganyan-ganyan niya. Hindi niya naman ako girlfriend, kung makaasta siya. Susubukan ko talaga. Para hindi mapansin ng iba, ay ngumingiti ako katapos ko siyang bulungan, para hindi mahalata na nagdidibati na kaming dalawa. Sige subukan mo. Di mo naman yata gugustuhin ang gagawin ko sa'yo mamaya. Inirapan ko na lamang siya. Ramdam ko rin ang galit niya. Dahil sa mga panga niyang gumagalaw. Well see, tanging sagot ko sa kanya. Bahala siya, basta ako, iinom ako. Labas-masok ang mga tao sa loob ng bahay nila na Norma. At ngayon ay alas 9 na ng gabi. Namumula na ako sa mga ininom ko. Actually ilang shots lang ako, dahil si Sergio ang panay sumasalo sa ibang shots para sakin. Hinayaan ko na lamang siya, para hindi kami makaagaw pansin sa iba, pero ito ako nagtitimpi talaga sa kanya. Medyo may saltik na nga ako, pero kaya ko pa naman. Lisa halina kayo at kumain muna kayo. Nagluto ako ng sinabawang lechon. Bagay yan sa inyo, at nang mahimasmasan kayo. Sige ho Nay Norma, at nang makakain muna si Ana bago magpahinga. Mukhang may tama na si Ana. Nako Ana kaya pa. Kunti lang naman ang ininom mo, pero ang bilis mong malasing. Linam-inom pero hindi naman pala kaya. Kahit medyo di na maganda ang tama ko, klaro pa din ang pandinig ko sa sinabi ni Sergio. Hoy ikaw, porke boss kita ay ikaw na ang kukuha ng shots ko. Kanina ka pa ha, naiinis na ako sayo. Kita muna kung hindi pa ako ang sasalo sayo sa inuman, malamang mas lupaypay ka na ngayon. Ano ba, sermon na naman niya. Kainis. Sumama-sama pa kasi. Lisa, Sir, mas mabuti kung maligo si Ana, para mawala ang init ng katawan. Ay opo Sir, may falls po dito sa amin. Malapit lang dito. Doon nyo na po ilublab si Ana nang mawala ang init ng ulo. Isa pa ito si Lisa. Tumatawa pa talaga. Ganito ba talaga pag nalalasing ng sobra? Yung isip mo ay buhay na buhay, pero yung katawan mo parang nakahit-hit na nagko-connect sa utak kung anong gusto mong sabihin at gawin. Ayoko na talaga. Hindi na talaga ako uulit pang uminom. Sige, sunod na lang po ako sa inyo sir. Kukuha lang po ako ng tuwalya. Ano ba, bit-iwan mo nga ako. 1, 2, 3. Kinarga niya ako at pinadapa sa kanyang balikat, mas lalong nahilo ako sa ginawa niya sakin. At pagkatapos ay nagpaalam na siya sa kanila. Napipiko na ako sa iyo ha. Ano ba ibaba mo nga ako? Di ka ba nahihiya pinagtitinginan na nila tayo? Huwag kang maingay kung ayaw mong pagtinginan nila tayo. Paano hindi ako mag-iingay kung makabuhat ka ng ganito? Nahihilo kaya ako? Linam-inom ka ng madami, hindi mo naman kaya pala. Paano kung hindi ako sumama? Sino mag-aalalay sa'yo? You know what, I don't want any man to touch you Ana. You are mine. Only mine. Diin na diin ang pagkasabi niya. Tila may humaplo sa aking dibdib. Ang tiyan ko naman na parang may kung anong mga kulisap na naramdaman. Ito kaya ang tinatawag nilang butterfly on my stomach.
Namalayan ko na lang ang paghawak sa akin ni Sir tuluyan ng inihagis. Pagkaangat ko, ngayon ko lang narinig ang rumaragasang tubig nagmumula sa itaas. Ito na yata ang sinasabi ni Lisa na falls, na malapit sa kanila. Ang Mundawan Falls. I hate you. I hate you. Isang matindi at mapusok na halik ang ginawad niya sakin. Parang uhaw na uhaw. That scent makes me feel crazy. Pinaghalong alak at mabango niyang hininga. Nang mawalan kami ng hininga ay binitawan na niya ako. Pinagtungki niya ang mga ulo namin, habang titig na titig sakin. Don't you dare do that again, Ana. You're drunk. Ano naman ang pakialam mo? Ikaw nagtitimpi na talaga ako sayo. Please Sergio. Naguguluhan na ako. Hayaan muna ako. Hayaan. Bakit? Sino ba ang gusto mong umalalay sayo? Mga pinsan ni Lisa. Anong pinagsasabi mo? Anong pinsan? Alam mo hindi mo talaga ako naiintindihan. E di ipaintindi mo sakin. Nabigla ako sa pagtaas ng boses niya. Dahil doon ay nagbagsakan na ang mga luha ko. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Sa mga ginagawa mo sa akin. Di ko alam kung anong mayroon sa atin, feeling ko ginagamit mo lang ako pampalipas oras. At sa pangangailangan mo, alam mo ba anong feeling sa akin yun? Para akong basahan, basura na pagkatapos gamitin, ay isasantabi na lang. Hindi mo ako pag-aari sir. Oo aminin ko sayo, may gusto ako sayo, matagal na. Pumayag ako na may mangyari sa atin, dahil gusto ko at gusto kita. Ewan ko pero mahal na yata kita. Kaya sa tuwing may nangyayari sa atin, di ko alam kung ano ang iniisip mo. Habang sinasabi ko sa kanya, ay may paduro-duro pa ako sa kanya, habang nagbabagsakan ang mga luha ko. I'm sorry Ana, please, listen to me. Kung sa tingin mo ginagamit lang kita, para sa kaligayahan ko, nagkakamali ka. Aaminin ko sayo, noong unang may nangyari sa atin sinadya ko yun. Dahil nang dumating ka sa buhay ko ginulo mo ako. I don't know what I feel for you, kaya inangkin kita sa kaarawan ko. To make sure if it lost. But that's not lost Ana. Gusto talaga kita. I like you sweetie. Mas napatunayan ko ang mga bagay na yan, nang makilala ka ni Lucas at umaaligid siya palagi sayo. Sobrang selos na selos ako, na halos umabot sa punto na gusto kong manakit. Dahil I don't like any man talking to you, even touching you, lalo na pag kay Lucas. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya. Hindi ako sigurado kung nagsasabi ba siya ng totoo, para makuha na naman ako. Hindi ako kumibo at nagpatuloy pa din siya sa pagsasalita. Simula nang makilala kita Ana, nagbago lahat sakin. You've changed me. Kung minsan ay mainitan ang ulo ko, dahil doon pag umaaligid si Lucas sayo. At pag hindi kita nakikita o naaabutan sa bahay. At ayaw kong napapalapit ka sa mga lalaki. I don't care if you call me crazy, possessive, so territorial. But all I know is what's mine is mine. Only mine. Hindi ko alam kung paano ang panliligaw, kaya hindi ako makagawa ng move. But this time, nang yayain ka ni Lucas sobrang nagseselos ako. Gusto ko nga siyang murahin, dahil kasama mo siya. Kaso anong magagawa ko kung ayaw mo sakin? Kaya hinayaan na lang kita na sumama. Ang init ng ulo ko kanina, ay nawala sa nangyari sa amin ngayon. Sa mga narinig ko sa kanya, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko. Kaya ako umiiwas, dahil gusto kong kalimutan ka. Hindi ako nagsasabi dahil ayaw ko na ma-reject. Ayaw kong pangunahan kita, dahil ayaw kong umasa, at sa huli ay maririnig ko sa'yo na hindi mo ako gusto. At isa pa isang katulong lang naman ako. At madami ang babae dyan na mas maganda, sexy at mayayaman na babagay sa'yo. No, don't say that babe. You're perfect for me. Sorry kung naging duwag ako sa pag-amin. Sorry kung ang nakikita mo sakin ay ginagamit lang kita. Ana, simula nang may nangyari sa atin ay hindi na ako tumingin sa iba. Seriously, babaero talaga ako dati. I don't take a serious relationship, dahil para sakin sakit lang yan sa ulo. But now, everything has changed. This time I know hindi ka sakit ng ulo, kahit pa hindi pa tayo. Please allow me babe. I like you. And I think, I love you. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. At sa sobrang saya ay niyakap ko siya ng mahigpit. Yamakap din siya pabalik.
I feel his lips under my shoulder. Ang tagal kong hinintay ito, Sergio. Ang magtapat sa'yo. Akala ko ay wala lang sa'yo ang mga nangyayari sa'tin. Hinayaan kita sa mga nangyayari sa'tin, dahil mahal kita. Bahala na kung ano ang iisipin mo, malandi, madaling ikama, at don't cry, baby. Please don't cry. And please don't say that again. Hinalikan niya ako sa labi. Ramdam ko ang mga kamay niyang naglalakbay sa aking likuran, patungo sa bahagi sa ibaba. Gio, allow me. I can't control myself, babe. Wala na akong nagawa at nagpaubaya uli. He bit my lips, while his hand touching my ano. Isang ingay ang pinakawalan ko sa ginagawa niyang nakakalasing. We're both panting. And I was gasping for air, when he hoarsely whispered on my ear. Umuwi na tayo sa mansyon. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ang sama mo, sabay tapik ko sa kanyang braso. Biro lang. Tara na at baka magkasakit ka pa. I'm sorry if I throw you. Ang ingay-ingay mo kasi, at ang init ng ulo mo. Sa susunod na ihagis mo pa ako, makakatikim ka sakin. Really? Baka ikaw ang makatikim sakin. Don't worry, sa kama na lang kita ihahagis uli. I know you like that. Ewan ko sa'yo. Ang manyak mo talaga. Nagtawanan kaming dalawa. Ang gwapo talaga niya. Tara na nga at baka magkatikiman pa tayo. Sabi ko sa kanya. Before that, I want to clear things to you. Tinitigan ko lang siya sa kanyang sasabihin. Ewan ko, pero kinakabahan ako. Now that we are officially couple, I have conditions. Sergio, isa pa yan. From now on, stop calling me sir. Drop that, Sergio. Understand, sweetie? Gio, pwedeng wala munang conditions. Gusto ko munang normal lang. Lalo na at nag-uumpisa pa lang tayo. Please. I make puppy face, para hindi siya tumutol sakin. Fine. But one thing, babe. Kung hahalikan kita, please allow me. Fine. Basta pagtayo lang. No. Sasabihin na natin sa kanila. I don't like hiding our relationship. Are you sure? Hindi naman kita minamadali. Yes. I'm sure. Wala nang dapat itago pa. Antong hininga na lang ako. Mas kinakabahan ako sa mangyayari sa amin. Iniisip ko kasi parang ang awkward naman kasi, lalo na pag nandyan sila Nay Norma. I love you, babe. I love you too. Nagising ako nang maramdaman ko na may humahalik sa aking leeg. Akala ko ay nananaginip lang ako, hanggang ang halik ay papunta sa aking balikat. Habang dinadama ko ang bawat halik, napamulat na lang ako ng mata, nang makumpirma ko na hindi ako nananaginip. Hinawakan ko muna ang aking noo, dahil sa matinding sakit. Ano ba ang nangyari? Ang alam ko ay nag-away kami at naging okay na kami ni Sergio. Kaya speaking of him, napatayo ako kaagad, nang mapansin na siya pala ang panay ang halik sakin. Napatikip naman ako sa aking katawan. Bakat kasi ang dibdib ko. Good morning, baby. He chuckled. Anong ginagawa mo dito? Teka, huwag mo sabihin may nangyari sa atin dito. Pati pananalita ko ay kabadong-kabado. E paano ba naman? Kaming dalawa lang sa kwarto. Ano ang iisipin nila, Nay Norma? Relax, babe. Don't worry, walang may nangyari sa atin. Hay, mabuti naman kung ganun. Pero bakit tayong dalawa lang dito? Wala ka bang natatandaan, babe? He chuckled again, at ang kanyang mga titig ay di ko maintindihan, kung matatakot ba ako sa kanya. Habang prenoproseso ang utak ko, kung ano ba ang mga nangyari. Napakapit na lang ako sa ulo ko, maalala ang lahat. Sinisigawan ko pala siya kagabi. Mas malala kasi nandoon sila Nay Norma at Lisa. Kasalanan mo ito. Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Kunot noo niya sa akin. Kung hindi mo kasi inaagaw ang iniinom ko kagabi, edi sana hindi kita inaway. At sa harap pa talaga nila Nay Norma. E kung hindi ko naman ginawa yun? Tell me, kaya mo ba ang sarili mo? What if kung wala ako? Alam mo ikaw ang yabang mo. Bahala ka na nga dyan. Tatalikod na sana ako nang kinabig niya ako, at napaupo ako sa kandungan niya. I feel something in my butt. Kay aga-aga ang sungit mo. Bitawan mo nga ako at lalabas na ako. Ano na lang ang iisipin nila, na nandito tayo sa isang kwarto? Why? Masama bang magkasama tayo? Oo naman po sir, ano na lang ang isipin nila? So inaalala mo ang iisipin nila? Nahihiya ka ba sakin?
And stop calling me sir. Baka naaalala mo boyfriend muna ako. Teasing in his eyes and his lips, habang sinasabi niya sakin. Hindi naman sa ganoon. Di lang kasi magandang tingnan nandito tayong dalawa. Alam mo naman hindi pa nila alam na ano. Anong ano, ngumunguso pa ang labi mo. Sarap halikan. Gio naman, hindi pa nila alam na tayo na. Don't worry, alam na nila. Paano? Wala akong maalala kagabi. Napapaisip tuloy ako kung nagsasabi ba ito ng totoo. Wala ka talagang maaalala, dahil pagka-uwi natin ay natulog ka agad. And besides si Manang talaga ang nagsabi na huwag ka daw iwan, baka kadusin atin, dahil sa pagligo kagabi lalo patlasing ka. So binantayan talaga ako ng mayabang na ito. Basta ang naaalala ko lang, ay ang nangyari sa amin sa Mundawan Falls. Bahala ka dyan, nakakagigil ka, sabay irap ko sa kanya. Lumabas na lang ako, na walang pag-alinlangan ko siyang iniwan. Bahala ka sa buhay mo. Ang aga-aga nang iinis talaga. Naputol ang aking pagmamaktol nang tawagin ako ni Lisa. Halika dito Ana, at marami kang dapat ikwento sakin. Dali, di ko alam kung matatawa ako sa kinikilos niya o maiinis, kaya nginisihan ko na lang siya. Ano naman ang ikwekwento ko? Pagdedeni ko sa kanya. Para di mahalata ang kagalakan ko sa nangyari sa amin ni Gio. Kung paano kayo naging ano. Yung ano, alam mo na yun. Kung makaano ka naman dyan, wala nag-usap lang kami. Alam mo na kung ano talaga ang mayroon sa amin. Buti na lang at tama ang desisyon ko, na hindi kayo sundan. Para magkausap talaga kayo, lalo patlasing ka. Sabay tawa niya ng malakas. Alam mo pagka-uwi nyo ni Sir hindi kanya iniwan talaga. Kasi pagkadating nyo natutulog ka na. Kaya nag-alala si Nay Norma, dahil basa kayo at baka daw lagnatin ka. Kaya hayon di ka talaga niya iniwan. Ginawa namin dinalhan na lang namin siya ng pagkain. Hindi ko pinahalata kay Lisa na kinikilig ako. Ang totoo ay na-touch ako sa mga kwento niya. Nagigilty tuloy ako, dahil sinungitan ko siya kanina. Nagbiyahe kami ngayon papuntang Lantawan Beach. Sakay kami sa sasakyan ni Gio. Si Nay Norma at Lisa ay nasa likod namin, at ako naman ay nasa harap katabi si Gio. Mula kanina ay wala kaming imikan ni Gio. Panay ang sulyap niya sakin, pero di ko kayang titigan. Nahihiya pa rin ako sa inasta ko kanina. Bago pa man kami bumiyahe, ay nakausap ko din si Nay Norma, gaya ni Lisa ganoon din ang kwento, kaya mas nangingibabaw ang guilt ko sa kanya. Ikaw naman kasi Ana, mainitan palagi ang ulo mo. Wala naman ako. Speaking of, mag-iisang buwan na pala akong wala. Baka delayed lang. O di kaya, no. Imposible kasi ilang beses lang namin ginawa. At alam ko naman may mga teknik yan si Sir, kaya sure ako na hindi yan bubuntis ng babae. Babaero yun. Kaya alam na alam niya paano di mabuntis ang babae. Relax Ana. Nag-o-overthink ka lang. Are you alright? Basag sa aking mga iniisip nang magtanong si Gio sakin. Oo. May iniisip lang ako. Ano naman? Namumutla ka pa. Wala. Mag-focus ka na lang sa pagmaneho. Okay. At kinuha niya ang kamay ko, at hinalikan niya. Kahit nahihiya ako, di ko naman mabawi, dahil nandito sila Lisa ayaw ko naman mapahiya siya. Ano pa ang itatago namin, na sinabi naman lahat ni Gio sa kanila. Kaya sanayin ko na lang ang sarili ko na maging formal, lalo na ngayon di ko alam kung saan aabot ang pagkaswita ni Gio. Ang ganda naman dito Lisa. Namangha ako pagkadating namin sa Lantawan Beach. Malayo pa lang sa dalampasigan, ay alam ko na pino ang buhangin at hindi marumi ang dagat. Ang mga tao kasi dito, ay nagtutulungan upang mapaganda, ma-maintain ang linas ng kanilang lugar. Kaya mag-enjoy ka. I mean kayo ni Yuno. Nguso niya sa bandang kanan na si Gio pala. Sayang ang opportunity Ana. Bigyan niyo ng masasayang oras, araw dito sa Lantawan Beach. At huwag kang masungit dyan. Kayo na pero. Nabaligtad naman, ikaw na ang masungit ngayon. May dalaw ka no. Speaking of dalaw na naman. Di talaga mabura sa isip ko yan. Imposible naman. Delayed lang ako sure ako, dahil ilang beses na nangyayari ito sakin. Naglalakad kami ngayon ni Gio sa dalampasigan. Sinusulit ang ilang oras dito sa Lantawan. Dahil na rin sa sinabi ni Lisa. Tama nga naman siya, sulitin ko dapat nakasama siya dito sa Lantawan.
Ito yung tipong lugar na gusto mong mag-iwan ng masasayang alaala, na babalik-balikan rin ninyo. Nakapag-sorry na rin ako kay Gio sa inasto ko sa kanya kanina. Malay ko naman kasi, buti na lang ay tinanggap din iyon ni Gio. Which is nagpagan sa akin. Heto kami ngayon nakaupo sa buhangin, hinihintay ang napakagandang papalubog na araw. Naalala ko tuloy ang pinuntahan namin na resort ni Gio. Parang ganito din paraiso. Kailan kaya kami makakapunta ulit doon? I love you babe. At kinis niya ako sa likod ng ulo ko. I love you too Gio. Kahit nahihiya, di pa ako sanay sa mga ganyan, dahil di ko pa talaga expect na magiging ganito kami. As in kami na talaga. Ano kaya ang mangyayari sa amin sa susunod na araw? Simula nang naging kami, hindi mawala sa isipin ko kung magtatagal ba kami. Inaalala ko kasi ang sitwasyon namin. Mahirap, katulong lang ako. Siya naman mayaman at boss ko pa. Isa pang problema ko, paano kung malaman ng papa niya? Matatanggap ba niya ako para sa anak niya? Ay, bahala na, nakaka-stress.